Okay, class, magsitayo ang lahat para sa ating halalan. Miss Ronaldin, can you lead the prayer? Let's put ourselves in the most holy passion of God, Father, and Holy Spirit. Lord God, thank you for the blessed everyday peace, bless us with good health and financial freedom. Lord God, please continue to bless our everyday life in this name of the Holy Spirit. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon. Magsilpo ang lahat. Una sa lahat, let's check your attendance muna kung sino yung andito at sino yung absent. No? Okay, no? Aguilar. Wala. Magadan. Present, sir. Iyo. Present, sir. Heider Ubanan. Present, sir. Revilla. Present, sir. Asiniero. Sir, present. Sardida. Present. Laranyo. Baclao. Present, Sayungan. sir. Gayawon. Present. Sailana. Present, sir. Ronaldin Oliveros. Present, sir. Zambrano. Ubanan Paula. Okay? So, bago ang lahat, meron ako ipapakitang video. Ito ay isang kanta, no? Tungkol sa kalikasan. Napapansin sa
sa ubos ko pa. Right side, sir. Right. Sa right, left na. Okay, base sa inyong nakita at napakinggan, ano ang tinutumbok ng kanta inyong narinig? Yes, Ronaldin? Although hindi na masama ang pag-unlad, pero dapat tingnan din natin ang kapaligiran na puno ng polusyon, sa dagat, ilog at iba pang Yes, that's true. Diba? So, tama. Ito ay tumutukoy sa basura at ang masamang dulot nito sa ating kalikasan. So, ngayon, meron akong inihandang mga buktong. Hulaan ang salita. So, paano to? Una, basahin ng mabuti ang bawat buktong na binigay. Isipin at hulaan kung ano ang tamang sagot sa bawat buktong. Itaas ang isang kamay lamang sa gustong sumagot. Sa tamang sagot, may makakatanggap ng reward. So, reward is will be given next time. Okay. Handa na ba kayo? Corina Sanchez. Hindi halaman, hindi hayop, ngunit dumarami sa kalsada kapag itinapon kung saan kapaligiran ay nasisira. Hint. The 30. Yes, Miss? Maureen? Kalat? Yes, correct. Number 2. Please read, Miss Baby. Dating luntian at Masagana. dating luntian ang masagana, ngayon ay hubad na ang lupa. Tuloy na wala, hayop ay lisan, ano ang tawag sa nangyari niya? Yes, Ronaldin? pagkakalbo. Yes, pagkakalbo or deforestation. Next. Next, yes. Miss Arbelda. Ang hindi tao ay hayop, ngunit sumisira sa paligid. Hangin, tubig, lupa ay naapektuhan. Ano yung na dapat iwasan? Polusyon. Yes, pollution. Next. Yes, Mr. Bjorn. Dating buhay masigla at makulay, ngayon ay wala. Di na muling babalik. Tahanan ay nawala. Tao'y nagkulang sa pag-aalaga. Ano ito na malungkot at dapat iwasan? Pagka-libol. Yes, pagkalipol or extinction. So, next one. Hindi tao, hindi hayop, ngunit kapag sumabog, lahat ay natatanggal sa dagat o bundok, delikado ang daga. Ano ito na dapat iwasan ng bawat isa? Dinamita, yes. Sa ilalim ng lupa, ako nakatago, kayamanan ay hatid, ngunit kapiligiran ay nasasaktan. Kung sobra at walang ingat, gubat at ilog ay nagturusa. Ano ako? Yes, Ronaldin Pangimina. Correct. So, ang layunin nito sa pagkatapos ng aralin ay inasahan na 95 to 100% ng mag-aaral ay natutukoy kung ano ang kalikasan, nasusuri ang mga isyu tungkol sa kalikasan, pinapalagaan ang kalikasan. So una, magsisimula tayo sa kwento ng paglikha or the creation story. Mula sa Genesis Kabanata 1, talata 27 to 31, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, bilang lalaki o babae.
pinaspasan din sila ng Diyos at binigyan ng tagubilin na magpakarami kaakibat ng pagbabasbas na ito ay ang utos na punuin ang daigdig at magkaroon ng kapangyarihan dito lalo na sa lahat ng kanyang nilalang. So it means stewardship of God's creation. So, una, please read Miss Aguilar. Nagkaloob ng Diyos sa tao ang kapangyarihan ng pangalagaan ng kalikasan na kanyang nilikha. Yes, di ba? Pinagkaloob ng Diyos sa tao ang kapangyarihan ng pangalagaan ang kanyang nilikha. As I said earlier, di ba? Stewardship of God's creation. Pangalawa, sa iyong Ang pagtitiwala nito ay isang patunay na minamahal tayo ng Diyos kung kaya ibigay niya sa atin ang kaligtasan. yes, sa birthday, Miss Baclao. Ang kalikasan ay kaloob sa atin ng Diyos upang tayo ay patuloy na maluwag. Sa makatuwid, tayo ay hinubuhay ng kalikasan. Yes, correct. So, pagmasdan ninyo ang kapaligiran, ano sa tingin nyo ang nangyayari sa ating kalikasan? Bakit kaya ito nangyayari? Sabay ng paulan ng Yes, Miss Ronalie? maraming mga kalat na hindi madaling maslay ang paggawa sa ating kalikasan. Yes, correct. Diba? Isa sa mga dahilan ay ang mga kalat o basura na ating iniiwan kung saan-saan. Kaya ngayon, tatalakayin natin ang isyong kaugnay sa kapangyarihan na may kinalaman sa kalikasan. Ang kalikasan, ito ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin. May buhay o walang buhay, ito ay kinakimilahan ng mga punot halaman at lahat ng iba't ibang uri ng hayop mula sa maliit hanggang sa malaki. May ituturing din bahagi ng kalikasan ang lahat ng salik tulad ng hangin, lupa, tubig, at iba pang siyang nagbibigay daan o tumutugon sa pangangailangan ng mga nilalang sa kanilang buhay. Mga maling pagtrato sa kalikasan. So, maraming ginagawa ang tao sa na tuwirang nakakasira sa ating kalikasan. Isa-isahin natin ang mga ito, suriin mo ang inyong sarili. Kung kabilang ka sa mga kabataan na gumagawa o nakakaambag nito. Ano sa tingin nyo ang mga maling pagtrato sa kalikasan? Yes, Miss Alaisa? Isa sa maling pagtrato sa ating kalikasan ay legal na pamimina. Yes, illegal na pagmimina. Illegal lagi, correct? Deforestation. Lahat ng yan ay tama. So ngayon, iisa-isahin natin ang mga maling pagtrato sa kalikasan. Number 1, maling pagtapon ng basura. So, ang maling pagtapon ng basura ay nagdudulot ng pagbaha. Kapag umuulan ng malakas, ang mga basura na tinatapon sa daanan ng tubig ay maaaring makabara sa daluyan ng tubig na nagdudulot ng pagbaha. Kung inyong mapapansin, lalo na dito sa Cagayan de Oro City, yung mga drainage natin kung saan dumadalo yung tubig ulan, ay nagiging barado na dahil sa mga basura na ating iniwan. So, in other words, tayong mga tao ang may kaganawan kung bakit bumabara ang ating mga kanal. Maaari din itong pagmula ng iba't ibang sakit, gaya ng dengue, yes. At saka leptospirosis.
So, ayon sa Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000, magtatag ng sistemang pangkalikasan sa pamahalaan ng basura sa bansa. So, this Republic Act, itong batas na ito ay nagsasaad na pag sisegregate ng mga basura, diba? Malata, recyclable, hazardous, diba? Number 2, illegal na pagputol ng mga puno. So ang walang habas na pagputol ng puno ay nakaka-apekto sa supply ng tubig dahil ang mga ugat ng puno ay siyang nagdadala at nag-iipon ng tubig na tinatawag na underground water. Nagiging sanhi ito ng pagbaha at pagbuo ng lupa dahil wala nang kumakapit sa lupa, lalo na pag malakas ang ulan. So kung mapapansin nyo, lalo na kapag bumabiyahe kayo somewhere in Bukidnon, kung maganda tingnan ang kabundukan, very green, but mas maganda siya kung may mga puno, hindi lang damo. Dahil ang mga puno ay ang ugat ng puno ay siya pumipigil sa mga soil erosion. Diba? Pagkakalbo or deforestation. So, Republic Act 9175. Ano ang Republic Act 9175? So, Yes, please read. Please, Bana. Yes, ma'am. RA 9175 ay bukas na pangalaga at kagubatan ng kalikasan laban sa kaligtasan ng kapangyarihan at teknolohiya na nagdudulot ng pagkasira ng likas na yaman. Yes. Ang pagputol ng kahoy ay hindi masama. Ngunit ang labis o ang kalamisan ay siyang nakakasama sa ating kalikasan. But, polusyon sa hangin, tubig at lupa. So, ang hangin, tubig at lupa ay unti-unting dumurumi dahil na rin sa maling gawain ng mga tao na nagpabaho ng kondisyon ng hangin, tubig at lupa. So, Republic Act 8749. Please read. Miss Casiñero. Public Act 8749, kontrolin at bawasan air pollution sa hangin para maprotektahan ang kalusugan ng tao at ang kapaligiran. Yes. Diba? Meron tayong batas na nagsasaad o tinatawag na Philippine Clean Air Act. Number 4 ay pagkaubos ng mga natatanging species. Maraming mga uri ng halaman at hayop na unti-unting nawawala. Threatened, endangered. Halimbawa nito ay yung Philippine eagle. Diba? Dahil na rin sa pagkasira ng kanilang tirahan at walang habas na pangangaso ng mga tao dahilan sa pagkawala at o magiging extinct. So, okay, please read on Republic Act 9147. Yes, diba? Kung mapapansin nyo, may connection yung deforestation at yung pagka-lipol ng mga hayop or extinction. Because kung pinuputol natin yung mga puno sa kagubatan, ang mga puno ang siyang nagiging tirahan ng mga hayop, lalo na yung mga ibon. Number 5 is malabis at mapanirang pangingisda. Dahil sa dynamite fishing at cyanide fishing, nasisira ang kanilang tirahan at nalalason ang mga isda. So, okay, all please read Republic Act 8550. Yes, di ba? Dahil isa sa mga pangunahing pagkain natin ay ang mga lamang tubig gaya ng isda. So,
kailangan natin pangalagaan. Dahil kung hindi natin pangangalagaan, tayo din ang magsasuffer niyan, di ba? Kung gumagamit tayo ng dynamite fishing or cyanide fishing, so sinisira natin yung coral reefs, yung mga tirahan ng isda. Pinapatay din natin kasama yung maliliit na isda. Instead, sana nakukunin lang natin yung mga adult or yung malalaking isda, so pinapatay na lang natin. So wala nang lalaki pang isda, so time will come na wala tayong mahuhuli. Number 6 is ang pag-convert ng mga lupaing sakahan, illegal na pagmimina at quarrying. Ang mga lupang sakahan sana ay upang mapagtaniman ng produktong bilang pagkain ay kino-convert sa pagpapatayo ng mga subdivision golf course at iba pa. So ang mga pagbuo ng lupa ay kadalasang sanhi ng pagmimina ng mga kumpanyang patagong kumukuha at tumuhukay ng mga yamang lupa sa bundok. So please read all Republic Act 6657. Comprehensive Agrarian Reform Law. Gusto ang hindi pantay na distribusyon ng lupa sa Pilipinas para mabigyan ng lupa ang mga magsasaka at mapalayo ang rural na komunidad at agrikultura. Yes, di ba? Kung inyong mapapansin, marami sa mga sakahan ay nako-convert na sa mga subdivision. No, time will come na wala nang lupang sasakahan ang ating mga magsasaka, and then wala na rin mga produkto na may bibigay ang mga magsasaka sa atin, gaya ng bigas, gulay, at marami pang iba. Yes, Familia Homes by Villar. So global warming at climate change. Ang patuloy na pag-init ng daigdig ay nakakaapekto sa pagbabago ng klima at pagtaas ng temperatura sa mundo. So, okay, please all read. Climate Change Act of 2009. Naglalayong isama ang usapin ng pagbabago ng klima sa lahat ng kapakanan at kalo ng gobyerno at lumikha ng isang climate change commission para sa pamahalahan at ipaulit ang mga programa at aksyon para sa climate change. Okay. Isa rin sa nagiging suliranin natin dito ay hindi lang sa Pilipinas, kundi sa pandaigdigang suliranin ay itong global warming. Maraming bansa ang nagsusulong kung paano mapigilan ang global warming, ngunit marami din ang hindi nakikinig dahil sa mga industrialisasyon. So, yung nag-iinit ng mga carbon sa ating atmosphere. And next is komersyalismo at urbanisasyon. So, komersyalismo ay tumutukoy sa ugali at kilos ng tao na labis ang pagpapahalaga na kumita ng pera o pagmamahal sa mga material na bagay. Ito ay, ang urbanisasyon naman ay ang patuloy na pag-unlad ng mga bayan. Halimbawa, nagtatayo ng gusali, mall at iba pa. Dahil dito, hindi natutunan ng pansin ang pagpapahalaga sa kapaligiran. Okay. Marami sa mga pabrika o supposedly, yung mga pabrika ay may waste disposal management. So hindi dapat basta-basta tinatapon sa mga kanal yung mga waste nila, lalo na sa mga halimbawa, mga planta ng dressing plant, mga chemical. So hindi dapat basta-basta yung tinatapon sa mga kanal dahil yung kanal ay konektado din sa mga sapa, sa mga creek, and it will flow through the sea. Diba? So lahat ay nakaka-apekto sa atin. So kaya, meron tayong mga waste disposal management. Okay. Ngayon, magbibigay ako ng isang activity, no, by group. This will be group 1 and this will be group 2. So,
Magbigay lamang ng 3 o hanggang 5, pwede 3, no? Solusyon sa isyong pagkalikasan tulad ng mga legal na hakbang sa pagpapangalaga sa kalikasan. This will be your pamantayan. So, nilalaman at natumbok ang pinapaksa. That is 5 points. 3 points for kulang ang pagpapakahulugan at lumihis kaunti sa paksa at 1 point sa mga malabo ang pagkakahulugan at wala sa paksa. Kaugnayan, may malaking kaugnayan sa paksa ang pagkakahulugan. Kaunti lang ang kaugnayan at walang kaugnayan. So, magbigay lamang ng 3 solusyon. So, group 1 and group 2. I will give you 5 minutes lang